Okay, at tayo po ay muling nagbabalik para mag-review na naman nga ng laro ng mga chess player na mas magaling kaysa sa atin. At katulad po nung nabanggit natin nung nakaraang video, ang laro na ire-review natin ngayon ay game ni International Master Roderick Nava aka Kamachas. Ang kanya pong kalaban ay isang napakalakas na GM din, Grandmaster Hansen Eric. Bullet po ang kanilang laro, 1 minute lang in puti si Coach Nava, itim naman si GM Hansen Eric. Huwag na po nating patagalin ito. Tignan natin kung anong nangyari sa kanilang laro. Tumira si Coach Nava ng E4 bilang panimula. Sinagot lang po yan ng C5, Knight to C3, E6, F4, A6, Knight F3, developing minor pieces same time controlling the center. Nag B5 lang si Hansen Eric, inihahanda ang diagonal para sa development ng bishop. Sinagot naman yan ng D3 ni Coach Nava with the same intention na paghahanda sa diagonal ng bishop naman niya. Nag-bishop B7 na nga si GM Hansen Eric at nag-G3 naman si Coach Nava. Ito na po ang huling book move sa kanilang laro. Ituloy po natin. Nag-D5 lang yan. Then E5 at D4. Isa daw po itong mistake ayon sa computer dahil may magandang development para sa knight na nakita ni Coach Nava, knight to E4. Hindi lang po yan basta umiwas sa atake ng pawn. Mas naging aktibo din ang knight sa pwestong E4 at hindi rin siya pwedeng basta-bastang sipain lang kung mag-F5 ang itim dahil may end passant. Ituloy po natin, nag-knight C6 si GM Hansen Eric, bishop H3 naman si Coach Nava, at H5, napaka-aggressive. Nag-castling na si Coach Nava, knight H6, knight F to G5, at bishop to E7. Isa daw po itong blunder dahil libre ang pawn dito sa H5. Kanina po kasi nandito ang knight sa F3 kaya sarado ang diagonal na yan. Pero pagpunta nito dito sa G5, nabuksan na ang diagonal at nalibre na nga ang pawn sa H5. Ang sinasuggest ng computer, dapat daw ay nag-knight F5 na lang ang itim para nabuksan ang file at nadepensahan ito ng rook. Ituloy natin, nakita yan ni Coach Nava, no? Kaya tinikman na ang pawn sa H5. Queen takes H5, sinagot yan ng G6, napakahalaga po ng tiradang G6 para i-avoid yung idea na bishop capturing the pawn dito sa E6. Balik po natin, no? Kapag hindi nag-G6, pwedeng kainin ng bishop ang pawn sa E6, hindi mababawi dahil nakapin ang pawn. Kaya nag-G6 po yan, atakado nga ang reyna, umatras lang yan sa F3, then knight F5, bishop G2, queen C7, at C3. Dito nagbe-break na, bumabasag na si Coach Nava. Ano po? Nag-rook D8 lang yan, A4, D takes C3, binawi yan ng pawn, at nag-B4, isang great move ayon sa computer. Sinagot lang yan ng bishop B2, B takes C3, binawi yan ng bishop, at bishop A8, blunder. Bakit blunder ang bishop A8? Dahil may tiradang knight to D6 kung saan mape-pressure ng dalawang knight ang pawn sa F7. Hindi po yan pwedeng kainin ng bishop dahil pag kinain niya ng bishop, babawiin ng pawn, matetret ang reyna, mabubuksan pa ang diagonal para kainin ng rook sa H8, no? Tira po natin para makita, no? Nag-bishop A8 yan. Kapag tumira ng knight dito sa D6, hindi pwedeng kainin dahil pag kinain, babawiin ng pawn, nakatret ang reyna, nakatret din ang rook. Kaya blunder ang bishop to A8. Pero hindi naman yan nakita ni Coach Nava, tumira lang siya ng rook A to C1. Sinagot yan ng knight F to D4, inatake ang reyna, umatras lang sa F2, at nag-castling na rin si GM Hansen Eric after 21 moves. Isa po sa mga basic chess principle ay ang mag-castling at least before 7th or 8th move. Pero si GM Hansen, Grandmaster naman sila, alam nila ang kanilang ginagawa. Pero para sa mga beginner, dapat at least before 7th or 8th move ay nakapag-castling na tayo para sa safety ng king. Pero ganun pa man, sabi nga natin, professional player naman sila, alam nila ang kanilang ginagawa at depende naman po iyan sa position. Ituloy natin, nag-knight F6 check yan, kinain ng bishop, binawi ng pawn, then nag-rook F E8. Nag-G4 lang,
at nag-knight to e2 check. Dito ay pinakain na yung kabayo, no? Sobrang hirap na ng position pong ito para sa itim. Ang sinasuggest nga ng computer, mag-queen takes f4 na lang daw, which is kakainin lang din ng reyna. Tuloy po natin, kinain na nga ang knight sa e2, nag-e5, f5, knight d4, inatake ang reyna, kinain niya ng bishop, e takes d4, nabuksan ng file na threat ang reyna, kaya bumalik yan sa f2, nag-queen d6, f takes g6, napakahalaga din ng tira na yan para maging bukas ang file sa pagdepensa ng queen sa pawn na inaatake ng reyna ng itim. Ituloy natin, nag-f takes g6 yan, at f7 check na fork ang rook at ang king. So walang magagawa, hindi pwedeng kainin dahil suportado yan ng napakaraming pyesa. Umiwas na lang ang king, nagpunta yan sa g7, kinain na ang rook, nag-promote pa nga sa queen, binawi yan ng rook, at isa na namang check ng queen sa f7, fork na naman ang rook at ang king. Tumakbo na lang ang king sa h6, kinain na ang rook, atakado pa ang bishop, kaya nag-bishop takes g lang yan, at binawi naman ito ni Coach Nava. Pero ang sinasuggest dito ng computer ay knight to f7 daw, mas mabilis. Magkakaroon ng mate in 2, no? Halimbawa, hindi kinain yung bishop sa g2, no? Itira natin. Nag-knight dito sa f7, only move para sa king, queen to h8, mate. Suportado po yan, kaya hindi yan pwedeng kainin. Anyway, winning naman na ang puti dito. Kinain ang bishop, binawi ang kabayo, nag-king takes g5, rook c2 e1, c4, d takes c4, queen c6 check, hinarang ang reyna with the intention of exchanging the queen. Siyempre umiwas yan, yun nga lang, meron ng queen to e5 check, pwersado pa rin na mapalit na ang reyna. 2.5 seconds remaining na lang po si GM Hansen Eric dito, 8 seconds naman para kay IM Nava. Tuloy po natin, siyempre kinain na yan dahil no choice na siya, binawi yan ng rook, then nag-king h4 na lang. Nag-g5 yan, d3 na lang, rook to f4 check, tumakbo ang king sa h5, nag-king g3, nag-b2 pa nga, at ang huling tira, rook to h4, checkmate. Congratulations kay International Master Coach Roderick Nava. Talagang napakalakas ng mga Filipino chess player natin sumasabay sa mga world-class na chess player. Yun lang po, at sa susunod nating video, ang i-analyze naman natin ay laro ni Grandmaster Daniel Quezon laban sa isang napakalakas din na Grandmaster. Abangan po natin ito. Ako nga pala si Brad Jonathan. Hanggang sa susunod po nating video. God bless po.